So yun po, what's up mga Kadaver Kids, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala mga Kadaver Kids. Dito lang po ay puro lang po tayo, papanig lang po tayo sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan. At ito, update tayo sa bagong studio ng Tito Vic and Joey sa Meralco Theater. At itong kumakalat na naman na panibagong issue laban sa Tito Vic and Joey. At ito, nadawit na nga dito ang Jowa Pao at si Alan Kay, lalo na si Willie Rebillame. No, pag-usapan natin to. Alam nyo, at ito pa pala, sa mga nanonood ngayon, please subscribe my second YouTube channel na J. Guevara Official. Na nandiyan sa disco. Pag hindi nyo makita na J. Guevara Official, kasi dati pong channel ng mama ko yan na hindi niya naman na asikaso. So sayang, kaysa naman na yung ibang mga vlogger dyan na nire-re-upload yung mga video natin, mga video ng TBJ Defender, ba't hindi na lang na ako na lang mismo ang gumawa? No, para at least 'di ba, yung kita nung ibang mga vlogger na yan, hindi sa atin na para dagdag income din, no. Kaya subscribe po ating YouTube channel. At ayun, no skip ads tayo mga Kadaver Kids sapagkat lalim nun. Sa dahilanan nga po na tayo po ay nagcha-charity vlog dyan sa YouTube channel ni Chris M TV. Bali yung hindi nyo hindi nyo pag-skip ng ads, nakapanood na kayo, nalibang kayo at nakatulong pa kayo sa ating mamamayang Pilipino. So yun, no? So bali ito, may panibagong issue na naman na bali hindi naman totaling panibagong issue sa TBJ, pero parang ganun na nga rin. Pero ito po ay yung dating plano dapat ng Tape INC na para sa kanilang noontime show na hindi natuloy dahil hindi nila nakumbinse itong mga to. So ito yung tatalakayin natin dito sa video na to, no? So yun, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, mega love shoutout dyan sa mga supporters natin at TBJ Legit supporters. At sa mga patuloy na sumusuporta kay J. Guevara TV at sa mga on and off cam na sumusuporta, tumutulong sa akin. Yan, sila Mami Rena Baher, Mami Teresa Arong, Kuya Armin Patricio at Irene Patricio from Canada. Si Kuya Lori na pinsan, ayoko pala sabihin. Lori De La Rosa at si Ate Rose Villapuerte. Yan, kala Mami Flor Maria. Mega love shoutout sa inyo. So eto, bago tayo mapunta dun sa mismong main topic natin, may napansin po akong may napanood po ako na panibagong video po papatungkol sa eto po, bagong studio ng Itbulaga sa Ortigas. Sobrang laki. Alam nyo nga to, halos to yung mga haka-haka na sinasabi, 1,200 seater, 300 seater, 350, 400. Alam nyo, parang ang nakikita ko ngayon, sabi ko naman sa inyo, tayo may respeto sa Tito Vic and Joey na gusto ko sa kanila muna manggaling yung mga informasyon mapatungkol dito sa bagong studio na to bago natin nilabas. Alam nyo, alam ko mas sobra pa to sa 1,000 seater. Sa sobrang laki ho nito, no? So ito yung video, panoorin ho natin mga Kadaver Kids. Ayaw mapindot akala ko ay mapindot ng TBJ at The Barkads dahil ito sa nalalapit na paglipat ng Itbulaga sa kanilang bagong studio. Isa sa mga araw na ito ay lilipat na sa bagong studio ang programang Itbulaga na kasalukuyang nasa TV5 sa Sheridan Street, Mandaluyong City. Ayon sa nakuha naming balita, ay noong Nobyembre 2023 pa sinimulan ang construction para sa bag sa mukha ng TV.
Bakas na bakas ang saya sa mukha ng Parang fake news TVJ at The Barkads dahil ito sa nalalapit na paglipat ng Eat Bulaga sa kanilang bagong studio. Isa sa mga araw na ito ay lilipat na sa bagong studio ang programang Eat Bulaga na kasalukuyang nasa TV5 sa Sheridan Street, Mandaluyong City. Ayon sa nakuha naming balita, ay noong Nobyembre 2023 pa sinimulan ang construction para sa bagong studio ng programa. Makalipas ang halos 4 na buwan ay nalalapit na ang pagbubukas nito sa publiko. Ito ay mas malaki di hamak sa EPT studio ng tape o tahanang pinakamasaya. Ito na nga raw ang magiging bagong bahay ng mga original host ng noontime show na sina former Sen Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon kasama ang iba pang legit na barkads. Ang DBR Inc. ng Avida Ayala Land Construction, na kaibigan daw ni Ginoong Manny V. Pangilinan o MVP ang namamahala sa pagtatayo ng naturang studio. Ang Meralco Theater na nasa loob ng Meralco Building sa may Ortigas Avenue, Pasig City ang bagong studio ng Eat Bulaga na ibang-iba raw sa dati nilang tahanan. Ang binubuong studio ay may pagka-modern style na pang Hollywood. Quality eka nga ng mga gumagawa nito. Kaya nga theater eh. Para rin Broadway Centrum ang itsura nito, pero since under construction nga ito ay moderno na ang Natawa ako doon eh, para daw modern style studio. Kaya nga theater eh. Kaya nga theater kasi nga ganyan yun, parang may pagka Hollywood star. Theater. Ano ba ibig sabihin ng theater? Diba? Saan ba nagsimula ang theater? Sa Pilipinas ba? Ay naku po. Talaga alam nyo, kapag nalipat talaga ang TVJ dito, sobrang saya. Ang sarap manood eh. Tapos halimbawa, ma-flex ka, katulad nung nanood ako, di ba, katabi ko si Tito Soto, si Sir Joey De Leon, si Madam Alan Kay, si Maine, si Ryan, si Paulo, di ba? Ay kapag na-ispatan ka ng camera dun, kitang-kita mo dun sa 3 screen na napakalaki. Ako, kitang-kita sa viewers yung pagwapuan ko na dun, pag nanood ako dun. Diba? Kaya excited ako. Makapag-email na para kung sakali na tuloy na po yung paglipat doon, makapanood tayo. Pero ang sarap, no? Ang sarap lang na talagang habang nanonood ko kung may pre-meal. Bagay, may pre-meal naman, ibig sabihin may pagkain, pwede magdala ng pagkain sa loob. No? Ang sarap kasi yun eh. Nakakalibang kasi yung gano'n, no? Na may ibang kumakain or yung mga fresh fry, popcorn, mga BJ, burger, Jollibee, charot. Ay, sa mga hindi nga po pala nakapanood dyan nung reaction ko about kay Nanay Christopher Mina, ano nyo lang po dyan, ihanapin nyo lang dyan, nandiyan si Burger Jollibee. Si Burger Jollibee yung ano natin yun. No, yun nga, no, kung halimbawa man na mapalipat na doon, sarap manood nito mga ka-Dabarkads. Kaya ako sa inyo, abang-abang na kayo dyan. Malamang sa malamang puro mga puro mga tiga-Pasig unang manonood dito. Alam naman natin yan. Mayor dyan ay si Mayor Vico Soto. At halos lahat ng mga tiga-Pasigueño ay solid TVJ Dabarkads yan. TVJ na, Dabarkads pa. Diba? Kung hindi ka ba naman mag-solid, TVJ na, Dabarkads pa. Kaya talagang solid na solid, no? Kung bali-balita ko, mga nasa 1,000 mahigit daw tong tong seater daw ng studio na to. Pero try ko kayang puntahan, no? Puntahan ko kaya doon, no? Paalam ako paalam ko kaya to kay Ninong Manny. Kay Ninong MVP. Sabi ko, Ninong, pwede bang makapag-vlog doon sa ginagawang studio ng TV? Hindi sa akin yun. Ninong, si Aga Mulak, pinsan. Tito Vic and Joey, mga tito. Ano pa ba? Si Atasha Mulak, pamangking. Ngayon naman si Mr. MVP, Ninong. Parang halos lahat na lang ata, ginawa kong kamag-anak. Okay, play natin to. Studio ni MVP.
Magiging accessible pa rin naman ito sa lahat ng gustong manood dahil maraming masasakyan mula Antipolo, Pasig, Cubao, Makati, Manila, Caloocan at iba pa. Samantala, may nakuha rin kaming balita na kahit consultant ng Tape Inc. Si Mr. Antonio Tuviera o MRT ay nananatili pa rin itong nakasuporta kina Tito Vic at Joey o TBJ dahil pamilya na ang turingan nila sa mahabang taon. Samantala nananatiling mataas ang ratings ng viewership ng Eat Bulaga sa pangkalahatang programa sa telebisyon sa Pilipinas. Mukhang hindi na ito mapipigilan at mananatiling pundasyon ng noontime show ang Eat Bulaga sa buong bansa. Sabi nga ni Henyo Master, hanggat may bata may Eat Bulaga. Ang studio ay posibleng buksan sa 45th anniversary ng Eat Bulaga. Tiyak na enggrande ito na may mga bisitang bigating artista, kaya't abangan natin ang balita. Mag-subscribe ka dito para updated ka sa mga news sa Eat Bulaga. Ayoko nga. Ito nga ako tapos tinapos mo na agad yung video mo. Bastos ka rin Nakita mo kumakain yung tao, bigla lang stop ng salita dyan. Wala kang paundangan, hindi mo muna ako pinatapos. Naka-premiere pala ako. Naka-premiere pala, ang gwapo ko sa premiere ko. Naka-premiere pala ako. Kalahin mo yun, naka-premiere pala ako. Hindi ko alam yun. So yan, eto, panoorin nga natin to. Kasi isa rin to sa na-curious ako na pinaiyak daw ni Tito Soto, ni Miss Henyo Master Joey De Leon itong si Karen Astro. Ito, panoorin natin. Jose Manalo, pinaiyak si Karen. Si Jose pala. I'm talking to you. Jose Manalo, pinaiyak si Karen Estrop. Sa segment ng Eat Bulaga na Sugod Mga Kapatid, napaiyak ni Jose Manalo si Karen Estrop habang nag-interview sa isang pamilya na ang tatay ay Amerikano. Hindi napigilan ni Karen ang emotion matapos tanungin ni Jose Manalo tungkol sa mensahe niya sa kanyang ama na matagal na rin niyang hindi nakakasama. Tinanong pa ni Jose Manalo kung namimiss niya ba ang kanyang ama. Do you miss your father? Wala namang naisagot si Karen sa tanong ni Jose. Daddy. Yun na lang ang nasabi ni Karen sa mensaheng hinihingi nila para sa kanyang ama. Yun na ba yan? Yun lang pala Yun lang pala yun. Akala ko kung ano na yung mga yung mga issue na meron ako napanood Yung lang panood sa inyo Presyo bastos daw. Paano naging bastos Ganito, ano to? Gaano kayaman si Vic Soto ngayon 2024? Panoorin nga natin. Panoorin natin to mga Dabarkads kasi baka mamaya may mga pa-fake news dito Hirap na no? Coco Mama. Magkano nga ba ang sahod ni Bossing Vic Soto sa Eat Bulaga? Gaano nga ba siya kayaman ngayong 2024? Simula 1,970 ay nagsimula ang Eat Bulaga na maipalabas sa telebisyon. Pero bago yan ay gumanap din si Bossing sa iba't ibang shows tulad ng Student Canteen, School Bukol etc. Masipag si Vic Soto magtrabaho simula noong teenager pa siya. Noong simula maipalabas ang Eat Bulaga sa RPN9 ay mababa pa lamang ang sahod nito. Sa katunayan noong pumasok sa Tape Incorporated sa mundo ng TVJ ay nagpatuloy ang kanyang pamamayagpag sa showbiz industry. Mundo ng TVJ? Ang Eat Bulaga ay tumagal ng halos 44 years sa telebisyon. Nagpalipat-lipat man ito ng channel ay nananatiling matatag show ni Bossing. Isa sa pinakamalaking parte ng buhay ni Bossing ang hindi na bakanteng trabaho kaya't nakaipon at nakapagpundar ng mga properties at mga sasakyan si Bossing. Nito lang noong nagka-problema ang Tape Incorporated via Eat Bulaga TVJ ay inamin ni Bossing sa media na may mga sahod pa siya na hindi binayaran ng Tape. Ito ay nagkakahalaga ng 30 million pesos. Ito raw ay sinahod niya sa loob ng isang taon. At napapaisip ka ba kung gaano kayan si Bossing ngayon?
Ayon sa CelebrityNetWorth.com, ang kabuuang yaman ni Bossing Vic ngayon ay $14 million of nagkakahalaga ng 789 million pesos sa pera natin. Samantala, marami ang nagtatanong kung magkano ang sahod niya sa Itbulaga, base sa hindi nabayaran ng tape sa kanya ng halos isang taon na nagkakahalaga ng 30 million pesos at kalaunan ay nabayaran na matapos magkaproblema ang The Barkads sa kanilang Alam ko, nasa office na 40 Tape yun eh. Incorporated. Kung ito ay hahatiin natin sa 12 months ay nagkakahalaga ito ng 2.5 million pesos per month. So malinaw na ang sinasahod ni Bossing Vic Soto sa Itbulaga ay 2.5 million bago pa magkaproblema ang tape vs TVJ, at mas tumaas pa ito dahil sa inflation. Posibleng 3 to 4 million na si Bossing per month. Sa edad na 69 ay lahat na nakamtan ni Bossing, kayamanan, good health, masayang pamilya, awards etc. Mabuhay si Bossing, mabuhay ang Itbulaga. Okay. Okay. Okay, dito na tayo sa pinaka main topic natin. Saan yan? Saan yan? Nakita ko kanina yan. Kung makita. Ito. Ito po, no. Ano ko na rin to sa inyo eh. Parang naipakita ko na sa inyo saglit to. Pero, ito pala ang plano dapat ng mga halusos para sa kanilang noontime show. No, hindi pa na iisip yang kasi nga, 'di ba, ganito ang nangyari, 'di ba? Inoperan si Willie Rebillame ng tape. Inoperan din si Jose Manalo, Wally Bayola and Alan Kay ng tig 2.2 million per month para lang manatili sa tape at para mabuo itong Wow Bulaga, ang bagong barkada sa tanghalian. Nakalagay pa. Sige, ito na, screen recorder na natin. Makikita nyo dyan sa screen. Ito talaga yung pinaka walang kwentang prediksyon na nakita namin, na alam naman natin na gawa-gawa lang ng mga kalaban ng TVJ. Ito, sasabihin ko sa inyo, hindi po ito prediksyon. Ito po talaga dapat ang magiging noontime show kung sakali man na pumayag itong sila Jose Manalo, Wally Bayola at Alan Kay, Willie Rebillame at iba pang mga artista kung sakali man na pumayag sila sa offer ng tape. Hindi to prediction, no, para sa kaalaman ho ng lahat. Hindi ko lang alam kung medyo blurred yung picture, no, pero andyan si Bertman Rock, sino pa tong dalawa na to, at si Karen Aistrap ata tong isa, no, na kinuha nung mga panahon kasi doon, di ba, si Karen kinuha lang ni ng TVJ yan para magkano pa yung kontrata na naiwan, nasa 1 million ata yung binayaran ng TVJ para lang makuha nila si Karen, no? So ganyan kabait ang Tito Vic and Joey. So ngayon, kaya Wow Bulaga, di ba natatandaan nyo na inopera ng halusos itong si Willie Rebillame na mag-host sa kanilang noontime show, di ba? Nung umalis na ang Tito Vic and Joey dyan sa GMA ng sa Tape INC ng GMA. So eto yon, no, at kagara naman po ito si Willie Rebillame na tumanggi dahil nga po napakataas at napakalalim po ng kanyang respeto sa Tito Vic and Joey. At makikita nyo rin dito si Alan Kay na isa rin sa mga inopera ng Tape INC na manatili sa kanilang programa na para kalabanin ang Tito Vic and Joey. Pero kaagara naman po na hindi naman din pumayag itong si Madam Alan Kay, si Miss Alan Kay. At eto rin, no, nandito rin si Jose Manalo at Wally Bayola na inoperan din po ng tig 2 million per month contract ng Tape INC ng mga halusos para manatili sa kanilang itong dalawa sa Jowa Pau. Hindi ko lang alam kung si Paulo Ballesteros ba itong nasa gitna na lalaki. Ito siya. Hindi ko alam kung siya na, pero hindi natin alam. No, so yan po yung talaga magiging Wow Bulaga dapat yun.
Kaso nga lang, minala sila, ang nakuha nila si Paulo Contis, si Isko Moreno, at si Buboy Bilar at Betong Sumayaw. Palakpakan pa rin natin kahit papano. No, yung mga tao na kumagat sa pera or offer ng alusos, di bali ng respeto basta may pera ako. Yan ang yan ang katwiran nila ata eh. Bagay, mas madaig ang ngayon, mas madaig ang pera kaysa sa respeto. Pero mas pipiliin ko pa rin ang respeto kaysa sa pera. So marami magsasalita dyan, lalo na yung mga mukhang pera dyan. Paano ka mabubuhay ng respeto mo? Ako mabubuhay ako ng respeto ko, alam nyo kung bakit. Sa kadahilanan, kapag ikaw yung respeto na tao at may respeto ka sa kapwa mo, re-respetuhin ka rin nila. At yung respeto na yan ang bubuhay din sa'yo dahil maraming magmamahal sa'yo ng mga kapwa mo kapag mataas ang respeto mo sa kapwa mo at sa sarili mo. Pero yung iba, mga mukhang pera dyan na sinasabi kapag may pera ka, re-respetuhin ka ng mga tao, hindi rin sa ganun yun. Eh paano kapag wala ng pera, di wala na respeto sa'yo? Hindi ka tulad nung di ba, mas masarap yung may respeto ka sa kapwa mo, tapos may pera ka na, di mas maganda yon. Pero yung sasabihin mo, respetuhin ka lang ng mga tao dahil sa pera, ang pangit na mindset mo, Dudong. So tingnan natin yung mga comment dito ng mga netizen. Hindi netizen netizen. Pero ang lahat ng yan ay fake news. Sino ito nagchat sa akin? Fake news. Wawawin ang ipapalit sa Itbulaga kapag nag-retire na ang TBJ at legit Dabarkats. Visit na yan. Si Willie Revillame tatakbo ng pagka-senador sa susunod na eleksyon kaya imposible na magkaroon ng ganitong show. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Matagal na nga ho yan na yun yung kasagsagan na inopera nila si Willie. Hindi po yan ngayon ha. Ay nako, walang tatalo sa Itbulaga. Totoo naman. Tagal na niyan, bakit inilabas pa stable na sila sa TV5? Ano pang halaga niyan? Alam nyo, kaya ako lang din naman to napag-usapan kasi nga may mga nagchat sa akin. Minsan sobrang irita ko sa mga nagchat sa akin na hindi naman ako naiirita na dahil chinachat nila. Hindi naiirita ako kasi yung mga tao, yung ibang mga dabarkads natin ay nagpapaniwala rin minsan sa mga fake news. Kaya ang kadalasan kailangan natin sagutin para mas maliwanagan ho sila. Ito pa, 1 year ago po ata ng mga kalukuhan ng poster na ipapalit daw sa Itbulaga, yan ay fake news po ito. At hindi niya alam ni Kuya Will sa kalukuhan ng poster na yan. Kasuhan na kasi yan, di natatakot mag-post ng mga fake news. May maling, makulong lang dyan, madadala lahat yan. Nganguso kasi yung prediction post na yan. Galing nga tuloy sa mga vlogger na nganguso pala. Eto nga, si Bestfil na naman. Usap-usapan ngayon sa X-Word mula sa mga pages na kilala na di umano ay maalam na arawang sa ere ang asap natin to na ilang dekada na natin napapanood sa telebisyon. Gago, mauuna pa yung mo dyan. Hindi mo mamaalam, mauuna pa yung TV mo dyan. Ay ito, may isang post ngayon na kumakalat galing sa isang Facebook page na nagngangalang Best Iyak Mukhang Hotdog. Puro pa fake news kasi naman talaga to si Bestfil Pagkatapos ng 50 years, wala nang iniintay pang kaya wag nang sirain ng TVJ. Hindi naman nag-aabol ng ratings, bakit pilit pinapabagsak ang mga legend? Gawain ng mga hindi henyo ang mag-post ng fake. Si Alan kay BBTU sa TBJ, napakalaking katarantaduan. Totoo yan. Sipon pa more. Oo nga, alam nyo, yan nga, diba, si Alan Kay, yung sa interview niya kay Julius Babaw, diba, ino-operan siya ng
inooperan siya ng halusos na ganun kalaking price, pero hindi ata siya pumayag ng mga time na yun. Walang magawa tong mga kamuting to, lahat gagawin pa mang asar sa at basagin ang TBJ, pero di nila matibay ang pundasyon nila. Totoo yan. As if naman na sasama si Miss I sa pautot ng tape na yan at papayag si Kuya Will sa ganyan, malaki ang respeto niya sa Tito Vic and Joey. Kaya wag ko kayong magpapaniwala mga kadabarkads, no? Kaya ako ginawa na reaction yan. Kasi nga, ano daw yung nakikita nilang ganyan. Yan, kasi diba, uso-uso ngayon. Or napag-uusapan po yung pagsasarado or pagkawala po ng TP. So yan daw yung papalit. Sabi ko, hindi matagal na ho yan. Ayan po yung kasagsagan ng issue na inoperan ng mga lusos etong si Willie Revillame na maging main host sa kanilang programa, at ito si Wally Jose Manalo at si Alan K at si Berman Rock ba yun? Na vlogger, ay hindi naman po agad pumayag dahil sa taas ng respeto nila sa Tito Vic and Joey at ang loyalty ni Alan K at ni Jose Manalo at Wally Bayola ay nasa Tito Vic and Joey lamang. So yun lang mga dabarkads, no? Parang nilinaw ko lang po, no? Yun po talaga dapat ang magiging noontime show dapat ng Tape INC kung sakaling pumayag po yung mga kanilang mga artista na inopera nila ng pera. Kaso mas nanaig pa rin po yung respeto sa mga to, kaya hindi nila napapayag, hindi nila nabulag sa kanilang yaman, sa kanilang pilak. Pang Jose Rizal pa yung mga salitang ganun, pera, pilak eh. So yun, maraming salamat mga dabarkads. Hanggang dito lang yung video natin. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.